Hi guys! Sa araw na ito ay magre-renew tayo ng ating PRC na ID. Kasi nagkuha ako na aking PRC ID last 2022 at na-expire siya 2025, December 31. And kinakailangan kong mag-hurry na magpa-renew ng aking PRC na ID. So ngayon, step by step kong gagawin ito para po makuha ninyo kung paano ba ang proseso. Ngayon ko lang po natapos ha. So fresh pa itong experience ko. And para po meron kayong idea kung paano ito gagawin, ating sundin ang mga steps na aking ginagawa. Let's go! Ang una po natin gagawin ay pupunta po tayo sa PRC na website kung saan doon po tayo magpaparenew ng ating mga IDs. Once makikita nyo itong lyrics, yan po, i-click nyo po yan at ito po ang lalabas. So kinakailangan i-proceed mo yan at hanapin mo yung green na nakalagay I have read and understand. I-close mo lang yan at i-close mo yan. Tapos meron po sa ibaba ang renewal. So dito po meron pong lahat-lahat yung pwede mong gagawin. Pero ang purpose natin ngayon is mag-renewal tayo. So ang gagawin po natin, hanapin na yun niyang sign in. Kinakailangan alam mo yung password mo. At kapag tapos ka na, makikita mo itong nakalaging in. So pupunta na tayo sa ating dapat gawin na magpaparenew. At charan, eto po, meron ng mga slots free. Yan yung mukha ko sa 2022, yung kakapasa ko lang. And before tayo puproceed, kinakailangan po nating i-change ang ating mga mukha dahil para po malaman kung may changes ba sa atin o wala. Ito yung mga hindi pwedeng, mga picture, at kinakailangan po gandahan na natin kasi sa unang picture natin, hindi po yun maganda. Tingnan nyo naman, ang sobrang payat ko pa. Tapos mag-select ka lang ng file and after that, ma-change na po yan. At tingnan mo mukha ko, surprise! So yan po, nag-change na ako at meron akong details na hindi ko nalagyan ng tama. Kaya naman, akin yung i-correct para naman po walang sabit ang ating pagpagawa. So akala ko po mahirap po ito pero sobrang dali lang po pala ng ating pagpaparenew ng ating PRC. Ngayon po, mag-select na tayo ng transaction. Nang sa gayon po ay parang hindi pa pala. Meron pa akong kulang. Meron pa akong mali pala. Kailangan ko itama ito. So, kailangan ito i-correct kasi may mali tayong nagawa. And itype po lang yung pagkakamali ko. Alam ko naman na nagkakamali din ako. Char. So, yun po. Akin po itong i-correct muna. Nang sa gayon po ay meron po akong detalye na mas maganda. Okay? Save natin ang info natin na mali. Yes. Kapag meron kayong field na hindi po na yan, i-confirm nyo kung okay at click nyo po yung yes kung na-understand nyo po ang lahat. Pero kung hindi pa, double check nyo po kasi maliit na yung N and yeah. So, double check ko po pero wala naman talaga. So, click natin ang save information and yes po natin and yes po natin at yan po ang ating hahanap na po tayo ng mga transaction na pwede nating gagawin. So, yan. So, ang transaction natin gagawin ay mag-renewal tayo. I-click yung I agree and proceed tayo sa next level. And okay, and dyan po, na-click natin ng renewal. So, hanapin nyo po kung ano ka, professional license. Lagay nyo po yung PRC license ID nyo and mag-process na po tayo kung paano. Una is hahanap tayo ng office na malapit po sa atin. Sa akin, sa Region 11, dahil taga dito po ako. So, hahanapin ko yung pinakamalapit lang sa amin nang sa gayon hindi ako mahihirapan. So sa Region 11 sa Digo City dahil mas malapit na po sa akin. And pagkatapos po nun, sabi ko ay ang laki ng babayaran. Charas. Malaki ng babayaran. Pero sige lang. Kailangan natin i-endure ito. So check ko professional ID renewal 6:30 yung babayaran sa Digo City. Ang aga ng aking time 8 hanggang 9 AM in the morning. Gusto ko sanang maghapon pero sige na lang. Tatanggapin ko na ito dahil marami ding nakapila sa slots na ito.
Okay, kaya go na ako dito. So, pagkatapos kong na-check ito, double check ko talaga before ako mag-proceed para hindi ako kawawa in the end. So, ang mangyayari is, kinakailangan ko pong i-proceed ito sa next level na additional details tayo. Para sa gayon po ay meron tayong magawang tama na ngayon, Char. Pero actually, matagal ako dito kasi dinodouble check ko pa, bine-verify ko pa kung tama ba yung ginagawa ko. Naghanap ako ng assistance nang sa gayon po. Kasi baguhan pa lang 3 years pa lang. First time ko pa lang po mag-renew ng aking ID. Kaya naman, kinakabahan ako. Sabi ko, matagal ito. Pero hindi pala. So yan, clinic ko na ang next at yan pong lumalabas. And gusto ko pong maghanap sana ng mas matagal na slot, pero ito yung binigay. Wala na ako magawa. Hindi ako mag-change ng date kasi yun ang talaga, parang sign na talaga to mag-renew ng aking ID dahil nag-expire na siya noong December 31, 2025. Kaya naman galaw-galaw tayo kasi para hindi tayo ma-colorum. Okay, so next to it, ang tagal ko pang hindi pa process nag-screen record pa ako nito. Okay, so next po, kapag na-verify nyo na lahat, so ang gawin nyo po, i-click nyo po yung next. I-click nyo po yung next. And papunta na po kayo sa next process po ng inyo pong pag-renew ng inyo pong ID. So pagkatapos po yun ng next, pupunta tayo sa payment. Oo, magbabayad na tayo ng ating bayarin. Okay, meron pong paraan kung paano ka po magbayad. Pwedeng sa e-wallets, banks, at saka sa PRC cashier. So sa akin, kasi available naman yung GCash ko. So sa e-wallet na lang ako magbabayad. Nang sa gayon po, mas madali sa akin. Pagpunta ko doon, wala na akong dapat gagawin. Okay? So ito po yung dapat kong babayaran, 630 kasi meron pang charges fee. And actually gusto ko sana sa PRC cashier, pero sa pagka-click ko ng PRC cashier, hindi pala siya available sa sa Adigo City na sa ibang pala siya pwede. Sabi dito na ang PRC cashier, sorry, nag-loading hindi ganun ka lakas yung internet ko. Pagpasensyahan nyo naman to. Okay, wait lang tayo. Kailan ka pa mag-aandar? Nako, tagal naman natin dito. Naiinip na yung mga viewers ko Pero sige lang, ganito talaga pag live na ginagawa ko itong video na ito. So, actually, medyo hirap ang signal, pero nahanapan ko pa rin ng paraan na kapag-appoint na ako ng aking renewal sa January 12. At ayun, nagbabayad ako sa GCash through QR code. So, hindi ko na pinakita. Baka kunin nyo ang aking detalye at scam nyo ako. So, hindi ko na lang video para po mas okay. At pagkatapos dyan, payment processing na at payment successful na. Nakabayad na po ako ng aking dapat bayaran. So mabuti nga naka-screen record ako kasi ang hirap kapag hindi ako naka-screen record. Hindi ko makita yung binabayaran ko. At yan po, tapos na po akong pa-appoint ng aking renewal sa aking ID. So ang gagawin ko na lang is pupunta na ako doon sa PRC office kung saan ako magpaparenew. And I hope na ang video nito ay nakakatulong sa inyo. Don't forget to subscribe. Bye-bye and see you again next time.